Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 4691700. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang Thunderstorm Sea, isang mapanganib na kaharian sa loob ng banal na lupain, ay kilalang kilala dahil sa mga bagyo nito sa buong taon at walang humpay na pagkidlat pagkulog. Ang mapanganib na kapaligirang ito ay pumihil kahit sa pinakamatapang na mga makapangyarihang daw, na nagpapaisip sa kanila ng 2 beses bago sumubok sa magulong kailaliman nito. Sa sandaling ito, sa isang kuweba na nakatago sa kailaliman ng gitnang rehiyon ng Thunderstorm Sea. Simple lang ang kuweba, mayroon lamang platapormang bato sa loob. Sa oras na ito, isang payat at nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng maitim na asul na damit na may ordinaryong anyo at isang pares ng matatalim na mata ang nakaupo sa platapormang bato. May hawak siyang kakaibang disk sa kanyang kamay na nagpapalabas ng mga imahe sa hangin. Sa wakas, napatitag ko na ang mundo sa loob. Bamantong hininga si Ellie ng maluwag. Malamig na kumislap ang kanyang mga mata habang bumubulong. Susunod, magagamit ko na ang mga buhay na nilalang sa life creation chart para pagalingin ang aking mga pisala. Ngayong umusad na ang aking sacrificial daw, hindi ko na kailangang maging masyadong maingat. Dati, ang kanyang sacrificial daw ay hindi sapat ang lakas, kaya kinailangan niyang magtakda ng maraming paghihigpit upang makontrol ang mga buhay na nilalang sa life creation chart. Isa sa mga paghihigpit ay ang Fatal Heavenly Tribulation. Sa Fatal Heavenly Tribulation, kahit ang mga nilalang na may pambihirang talento ay mahihirapan na malampasan ang ika-6 na antas ng Dao. Tutal, mahihirapan siyang kontrolin ang maraming level 7 Dao powerhouses gamit ang antas ng kanyang sacrificial Dao noong panahong iyon. Ang kanyang sacrificial Dao ay malayong-malayo sa dating master ng life creation chart. Ang life creation chart ay tunay na isang banal na bagay. Kahit bilang isang Dao merging powerhouse, hindi ko maaaring baliwalain ang mga patakaran nito nang hindi ito sinisira. Bagamat si Ellie na ang Panginoon ng life creation chart ngayon, kailangan pa rin niyang sundin ang ilang mga patakaran hanggang sa umabot sa isang tiyak na antas ang kanyang sacrificial Dao. Halimbawa, hindi niya direktang kayang patayin ang mga nabubuhay na nilalang sa mundo sa loob ng life creation chart. Maaari lamang niyang samantalahin ang mga butas sa pamamagitan ng paggamit ng Heaven Traversing Pagoda. Nasira ang life creation chart dati, na naging sanhi ng pagkawala ng maraming buhay sa chart. Hindi lang iyon, marami rin sa kanila ang dinala sa banal na lupain. Medyo nalungkot si Ellie nang maisip niya ang pangyayaring iyon. Kung hindi lang nabunyag ang kanyang kinaroroonan, hindi sana siya napalibutan at naambush ng isang grupo ng mga makapangyarihang Dao merging, na napipilitang maging pasibo. Hindi lang nasira ang life creation chart, kundi malubhang nasugatan din siya. Sayang naman. May mga dekalidad na sakripisyo sa mundong iyon, pero karamihan sa mga ito ay napunta sa banal na lupain. Mas lalong nalungkot si Ellie sa pag-iisip tungkol sa mga sakripisyong nakarating sa ika-7 antas ng Dao. Kakalawak pa lang ni Ellie ng kanyang banal na kamalayan nang biglang magbago ang kanyang ekspresyon. Masama ito. Pakiramdam ko ay may malakas na Dao merging. Hindi inaasahan ni Ellie na matatagpuan siya sa isang liblib na lugar matapos magtago ng maraming taon. Malinaw din sa kanya na hinabol siya ng kabilang panig. Swoosh! Isang nakakatakot na sinag ng espada ang bumaba sa dagat, na hinati ito sa 2. Ang lakas ng dagat ay tila balewala sa harap ng sinag ng espada sa sandaling ito. Boom! Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin habang palabas si Ellie ng kuweba, iniiwasan ang nakakatakot na sinag ng espada. Napakaseryoso ng kanyang ekspresyon habang bumubulong, ang Limitless Sword Dao. Si Henderson ba ito mula sa Chen Clan ng Myriad Mountains? Bahagyang may bahid ng pag-iingat ang makikita sa mga mata ni Ellie nang banggitin niya si Henderson. Gayunpaman, hindi siya nag-aalala kay Henderson dahil wala siyang laban kay Henderson. Ang taong pinag-iingatan niya ay si Julius, isang makapangyarihang triple Dao merging powerhouse. Sina Julius at Henderson ay bahagi rin ng grupong tumambang sa kanya noon. Kung si Henderson yan, malaki ang posibilidad na nandito rin si Julius. Ang unang naisip ni Ellie ay ang tumakas. Wala siyang balak makipag-away sa kabilang panig.
Gamit ang kamanghamanghang bilis, mabilis niyang nilisan ang lugar na nagpatomba sa maraming nilalang sa dagat. Hindi lang iyon, marami sa kanila ang naging alikabok din dahil sa kanyang kapangyarihan. Umaalo ng dagat kasabay ng isang nakakatakot na puwersa na nagdulot ng kaguluhan dito. Ang bilis niya tumakbo. Isang binata na nababalutan ng isang nakasisilaw at malaking sinag ng espada ang dumating sa kailaliman ng dagat. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pananibik habang hinahabol niya si Ellie. Natural na hindi si Henderson ang binatang ito. Hindi alam ni Ellie na isa na namang daw merging powerhouse na nakakaintindi ng limitless sword daw ang lumitaw sa Divine Land. Tutal, nagtatago naman siya sa lugar na ito. Patuloy na hinabol ni Alvin si Ellie, at ang distansya sa pagitan nilang dalawa ay nagsimulang lumiit din. Nag-aalab ang kanyang mga mata sa pagnanasa ngayong abot kamay na ang life creation chart. Wala siyang gaanong pag-aalinlangan na ang taong nasa harap niya ay ang Panginoon ng life creation chart, si Ellie. Kasabay nito, habang tumatakas si Ellie, muling iniunat niya ang kanyang banal na kamalayan. Laking gulat niya, iisa na lang ang humahabol sa kanya. Hinanap niya ulit at nakumpirmang walang pangalawang tao sa lugar. Naisip niya sa sarili ng may pangungutya, sayang, ang isang taong nawalan ng kapangyarihan ay kailangang magdusa ng kahihiyan. Kung ako ay nasa aking kasagsagan, hindi magkakaroon ng lakas ng loob si Henderson na habulin ako ng mag-isa. Dati, nakatakas si Ellie sa pananambang ng makapangyarihang daw merging dahil sa kanyang trump card. Wala na siyang trump card. Bukod pa rito, nasugatan na siya ngayon. Kung lalabanan niya si Henderson, napakaliit ng kanyang tsansa na manalo. Nang makitang malapit na niyang maabutin si Ellie, nagtanong si Alvin, noon, ikaw ang nasa likod ng mga makalangit na tekto sa Myriad Worlds at sa Outer Boundary, hindi ba? Hindi inaasahan ni Alvin na balang araw, siya ay mangangaso ng langit. 4,672. Isang bagyo ang umugong, at kumidlat. Biglang nahati ang rumaragas ang tubig ng may isang pigire na sumilip, na nagpapalakas ng malalaking alon. Sumugod si Ellie sa ibabaw ng dagat na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa kanyang palagay, ang kanyang pinakamataas na pagkakataong mabuhay ay nasa ibabaw ng dagat. Sa kailaliman ng karagatan, medyo kalmado ang mga bagay-bagay. Sa kabaligtaran, isang bagyo ang humampas sa ibabaw ng dagat. Alam ni Ellie na hanggat nakakaahon siya sa dagat, hindi magiging madali para sa iba na masundan siya. Bukod sa pag-apekto sa kakayahang makita, ang mga bagyo ay maaari ring, sa isang antas, makaapekto sa banal na kamalayan ng isang tao. Kung maaapektuhan ang banal na kamalayan ng isang tao, natural na makakaapekto ito sa kakayahang maramdaman at subaybayan ang kanyang target. Sus Mariosep. Hindi ako makapaniwala na may lakas ng loob si Henderson na habulin ako ng mag-isa. Labis na ikinalungkot ni Ellie. Isa siyang kilalang tao sa banal na lupain, kung tutuusin. Noong nakaraan, nang harapin niya ang grupo ng mga tagapagsaka, sigurado ang lahat sa kanyang pagkamatay, kasama na ang grupo ng mga tagapagsaka na tumambang sa kanya. Gayunpaman, taliwas sa inaasahan ng lahat, nakatakas siya. Gayunpaman, ang kanyang pagtakas at kaligtasan ay may kapalit. Siya ay malubhang nasugatan, at nasira rin ang life creation chart. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mga pinsala, medyo nasiyahan siya sa kanyang sarili. Kung tutuusin, isa siya sa mga bihirang iilan, o marahil ang nag-iisa pa nga sa banal lupain, na nakatakas mula sa isang grupo ng mga nangungunang cultivator. Halimbawa, maging ang dating may-ari ng life creation chart ay namatay nang tambangan siya ng isang grupo ng mga mahuhusay na cultivator. Sa isip ni Ellie, pinatunayan nito na mas malakas siya kaysa sa dating may-ari ng life creation chart. Bagamat ang naabot ni Ellie sa sacrificial daw ay hindi kasing taas ng kani-kanilang daos ng kanyang kalaban, ang kanyang reputasyon ay higit na nalampasan ang sa kanila. Kung tungkol naman sa kanyang sacrificial daw, hanggat mabubuhay siya at hanggat may oras siya, tiyak na matataas niya ang antas ng kanyang sacrificial daw sa pamamagitan ng life creation chart. Hindi lamang niya nais na maunawaan ang sacrificial daw hanggang sa ika-9 na yugto, kundi nais din niyang pagsamahin ang sacrificial daw sa kanyang 2 pang daw. Kapag matagumpay niyang pinagsama ang 3 daw, hindi na niya kailangang matakot sa sinuman sa banal na lupain. Kahit natambangan siya muli ng parehong grupo ng mga tao, madali siyang makaka-address ng hindi gumagamit ng anumang espesyal na paraan.
Sa panahong ito, nagtago si Ellie sa kailaliman ng dagat upang magpagaling mula sa kanyang mga pinsala at ayusin ang life creation chart. Plano niyang unawain ang sacrificial daw pagkatapos noon, at ipagpapatuloy ang kanyang hindi natapos na gawain. Inaabangan niya ang araw na ang kanyang tatlong daw ay mangangibabaw sa banal na lupain. Sa oras na iyon, walang makakapatay sa kanya. Sa kasamaang palad, hindi niya inaasahan na may makakahanap sa kanya sa oras na ito. Bukod dito, ito ay isang taong mas mahina kaysa sa kanya. Paano siya hindi makakaramdam ng pagkadismaya at pagkadismaya? Teka, may mali. Nang marinig ang mga sinabi ng kabilang panig, biglang nakaramdam si Ellie na may mali. Ang makalangit na teksto sa Myriad Worlds at sa Outer Boundary ay galing sa iyo, hindi ba? Kakaiba para kay Henderson na sabihin ang mga ganoong salita. Tutal, hindi naman siya taga Myriad Worlds o sa Outer Boundary. Siyempre, posible na narinig niya ito mula sa mga taong dinala sa Divine Land. Gayunpaman, tila kakaiba para sa kanya na magtanong ng ganoong tanong. Instinctive na lumingon si Ellie, at sa wakas ay nakita niya ang hitsura ng humahabol sa kanya. Ang mga ganitong salita, kung sasabihin ni Henderson, ay tila medyo biglaan. Tutal, si Henderson ay hindi mula sa Myriad Worlds o sa Outer Boundary. Sa pilitang lumikha si Ellie ng isang uri ng landes habang sumusugod siya sa ibabaw ng dagat. Ang humahabol sa kanya, ay natural na nasa landas, na iyon din. Dahil dito, mas madali para sa kanya na makita ang humahabol sa kanya. Alvin. Nakilala ni Ellie ang humahabol sa kanya sa isang sulyap pa lamang. Tutal, ang kabilang panig ay isang sikat na figure sa mundong nilikha ng life creation chart. Sa mundong iyon, ang kabilang panig ay walang kapantay. Hindi lang iyon, kundi ang kabilang panig din ang unang taong lumabag sa limitasyong itinakda niya sa mundong iyon. Tutal, sa pilitin niyang nalagpasan ang isang daanan sa maunas na dagat, at ang kalaban ay nasa loob din ng daanang, ito, hindi naaapektuhan ng espesyal na kapaligiran ng maunas na dagat. Malinaw niyang nakita ang anyo ng kalaban. Gamit ang life creation chart, madaling masubaybayan ni Ellie ang lahat ng bagay sa mundong iyon. Sa kasamaang palad, dahil sa mga patakaran, kahit na siya ang may-ari ng life creation chart, hindi siya maaaring direktang makialam sa buhay at kamatayan ng mga naninirahan sa mundong iyon, maliban na lang kung papatayin niya ang lahat ng nasa loob. Natural lang na hindi papatayin ni Ellie ang lahat ng nasa loob ng sabay-sabay. Para sa kanya, ang mga naninirahan sa mundong nilikha ng life creation chart ay mahahalagang yaman. Kung papatayin niya ang lahat ng sabay-sabay, mawawala ng silbi ang life creation chart. Siyempre, maaari niyang ilabas o akitin ang kanyang target mula sa mundong nilikha ng life creation chart upang patayin ang kanyang target. Gayunpaman, ilalantad nito ang portal ng life creation chart sa banal na lupain. Sa oras na iyon, walang duda na ang iba pang mga cultivator sa banal na lupain ay mahigpit na magbabantay sa pasukan sa pag-asang mahuli siya. Halimbawa, ang mga umiiral na portal na nagdurugtong sa banal na lupain sa mundo sa loob ng life creation chart ay mahigpit ng binabantayan. Hindi siya nang ahas na lumapit sa mga ito dahil sa pag-aalala na baka mahuli siya. Isang bagay na dapat tandaan ay ang mga umiiral na portal na iyon ay hindi niya o ng dating may-ari ng life creation chart. Binuksan ng mga ito ng ilang nangungunang powerhouse gamit ang mga pira-piraso ng life creation chart na kanilang nakuha pagkatapos ng pagkamatay ng dating may-ari ng life creation chart. Sa panahong iyon din lumitaw ang puwang sa kasaysayan sa mundo sa loob ng chart ng paglikha ng buhay. Sa panahong iyon, ang mga taong nabuhay bago ang puwang sa kasaysayan ay nakaranas ng isang kalamidad, walang kamalayan sa mga lihim sa likod ng mahiwagang mga pasukan na patungo sa banal na lupain. Paano ito nangyari? Pinagsama niya pa nga ba ang mga daos niya? Nakaramdam ng panginginig si Ellie sa kanyang gulugod. Hindi niya inaasahan na mabilis na pagsasamahin ni Alvin ang kanyang mga daw. Tutal, hindi pa naman ganoon katagal mula nang dalhin si Alvin sa banal na lupain. Wala pang 100 taon ang lumipas mula nang siya ay masugitan. Malinaw din niyang naalala na ilang dekada na ang nakalilipas, si Alvin ay nasa ika-8 yugto pa rin. Hindi siya magugulat kung si Alvin ay naging isang level 9 daw establishment powerhouse. Talagang nakakagulat na si Alvin ay pumasok sa Dow Merging Realm ng napakabilis.
Tutal, napakahirap para sa isang tao na makapasok sa Dao Merging Realm. Gayunpaman, si Alvin, isang taong mula sa mundong nilikha ng Life Creation Chart, ay nagawang pagsamahin ang kanyang mga Dao ng napakabilis. Sus Mariosep. Hindi nakakapagtaka na nahanap niya ako. Tutal, ipinanganak siya sa mundo sa loob ng Life Creation Chart. Bago pumasok sa Dao Merging Realm, hindi niya naramdaman ang aura ng Life Creation Chart. Gayunpaman, dahil nakalusot na siya, natural niyang nararamdaman ang aura ng Life Creation Chart na hindi niya naramdaman noon. Nawalan ng pag-asa si Ellie nang makita niyang papalapit ng papalapit si Alvin. Naisip niya kung siya, ang may-ari ng Life Creation Chart, ay papatayin ng dating itinuturing niyang mga mapagkukunan. Ayaw niyang mamatay sa ganoong paraan. Bagamat isang henyo si Alvin, hindi binigyang pansin ni Ellie si Alvin, tiningnan lamang niya si Alvin bilang isa sa kanyang mga mapagkukunan. Hindi inaasahan, wala pang 100 taon ang lumipas mula nang siya ay tambangan at mapinsala ang nilalang ng buhay, isang taong dating itinuring niyang mapagkukunan ang nakahabol sa kanya, papasok sa pinakamataas na kaharian sa banal na lupain, ang Dao Merging Realm. 4,673. Swoosh! Sa itaas ng kanyang ulo, ang malalim na dagat ay umuugong habang ang kapangyarihan ng walang hanggang Dao ay lumusob na kasinliwanag ng mga bituin. Ang kapangyarihan nito ay nakakatakot, na parang isang hampas lamang ay kayang sirain ang lahat. Ang sinag ng espada ay tumama kay Ellie, na tumatakas. Kumislap ang malamig na tingin ni Alvin na may bahid ng pananabik. Hanggat napatay niya si Ellie, makukuha niya ang Life Creation Chart. Ang chart ay naglalaman ng outer boundary at ng myriad worlds, kung tutuusin. Dito matatagpuan ang kanyang bayan. Mayroon bang sino man na ayaw bumalik sa kanilang bayan? Gusto niya ang Life Creation Chart, hindi para malinang ang Sacrificial Dao, kundi para makita kung umiiral pa rin ang kanyang bayan. Kung hindi, maaayos pa ba ito gamit ang chart? Naisip niya na malaki ang posibilidad. Tutal, ang myriad worlds at ang outer boundary ay nilikha ng Life Creation Chart. Alvin, kung hindi ako nasaktan, hindi ka sana ng ahas na kumilos ng ganito, Cart. Sigaw ni Ellie. Patuloy siyang tumakas ng kasing bilis ng kidlat habang nagsasalita. Kasabay nito, isang sinag ng espada ang sumulpot upang salubungin ang sinag ng espada ni Alvin. Nang magbanggaan ang sinag ng espada at sinag ng sable, isang kakilakilabot na puwersa ang sumiklab, na nagdulot ng kaguluhan sa dagat at lumikha ng malalaking vortex. Sa huli, winasak ng sinag ng espada ang sinag ng sable, dahilan para samuka ng si Ellie, na sugatan pa rin. Gayunpaman, hindi siya tumigil sa paggalaw at patuloy na tumakas at umatake ng sabay. Patuloy din siyang hinabol ni Alvin. Samantala, si Henderson, na pumunta sa Surging River Divine Kingdom kasama ang kanyang lolo, ay kakabalik lang sa angkan ng Chen sa Myriad Mountain nang makaramdam siya ng kaguluhan sa daan ng Limitless Sword Dao. Malinaw na may gumagamit na ngayon ng Limitless Sword Dao. Sa buong banal na lupain, bago dumating si Alvin, siya lamang ang nakakaintindi ng Limitless Sword Dao. Tanging si Alvin lamang, ang tagalabas, na ito mula sa mundo ng Life Creation Chart, ang walang sapat na kaalaman upang maunawaan ang Limitless Sword Dao. Ito ay natural na hindi maganda para sa kanya dahil nangangahulugan ito na kakailanganin niyang ibahagi ang kapangyarihan ng Limitless Sword Dao, na makakaapekto sa kanyang lakas. Bukod dito, kung ang kabilang partido ay gagamit ng labis na enerhiya mula sa Limitless Sword Dao, ang kanyang lakas ay mas maaapektuhan. Napakagulo ng enerhiya. Sino ang kinakalaban ni Alvin? Sa buong banal na lupain, walang sino man ang kasing pamilyar ni Henderson sa Limitless Sword Dao. Si Alvin, na kamakailan lamang ay nakaunawa sa Limitless Sword Dao, ay natural na walang kapantay sa kanya sa bagay na ito. Tutal, matagal na niyang naunawaan ang Limitless Sword Dao bago pa man ito maunawaan ni Alvin. Dahil dito, sa sandaling maramdaman niya ang mga abnormal na galaw, agad niyang nahulaan ang nangyari. Napakagulo ng enerhiya ng Limitless Sword Dao. Siguradong nakikipaglaban siya sa isa pang Dao Merging Powerhouse. Kung isa itong Dao Establishment Cultivator, hindi sana siya gagamit ng ganito kalaking enerhiya mula sa Limitless Sword Dao. Malamig na kumislap ang mga mata ni Henderson habang pinipikit niya ang mga ito. Kasabay nito, isang ngisi ang lumitaw sa kanyang mukha. Sinubukan mong magtago sa akin, di ba?
Sa tingin mo ba ay kaya mong magtago sa akin habang buhay? Sa tingin mo ba ay magagamit mo ang enerhiya ng Dao hanggat gusto mo? Mangarap ka na lang ba? Agad na umalis si Henderson sa Chen Clan at naghanap ng isang liblib na lugar. Pagkatapos, pinakawalan niya ang kanyang kapangyarihan ng walang pag-aalinlangan, gamit ang Limitless Sword Dao upang makipagkompetensya para sa enerhiya ng Dao kay Alvin. Kasabay nito, humina ng husto ang lakas ni Alvin. Mabilis na napansin ni Ellie ang matinding pagbaba ng lakas ni Alvin. Ilang sandali pa lang ay sumuko na siya sa kamatayan. Alam niyang wala siyang laban kay Alvin dahil sa kanyang mga pinsala. Hindi inaasahan, nagbago ang sitwasyon. Nang mapagtanto ni Ellie na ginagamit ni Henderson ang Limitless Sword Dao sa oras na ito, tumawa siya. Alvin, mukhang ang swerte ko ngayon. Nakalimutan kong hindi lang pala ikaw ang nakakaintindi ng Limitless Sword Dao. Mukhang sinasadya akong tulungan ni Henderson. Kanina, inakala niyang si Henderson ang humahabol sa kanya nang maramdaman niya ang Limitless Sword Dao. Natuklasan niya lang kalaunan na si Alvin pala iyon. Hindi nahirapan siyang mahinuha na tinutulungan siya ni Henderson dahil hindi magandang sitwasyon para sa dalawang tao na pagsamahin ang iisang Dao. Bago gumawa ng hakbang, naisip na ni Alvin ang posibilidad na makuha ni Henderson ang enerhiya ng Limitless Sword Dao. Gayunpaman, hindi niya inisip na napakalaki ng posibilidad na iyon. Tutal, kung lantaran siyang pinukaw ni Henderson, maaari rin siyang gumanti at gawin ang pareho sa susunod na maramdaman niyang ginagamit ni Henderson ang Limitless Sword Dao. Sa huli, ito ay magreresulta lamang sa isang walang katapusang siklo. Kaya naman, sa ilalim ng ganitong mga pangyayari, makabubuti para sa magkabilang panig na makipagkompromiso. Hindi inaasahan, sinuwi ni Henderson ang kanyang inaasahan at sadyang kinuha ang enerhiya ng Limitless Sword Dao sa oras na ito. Alvin, kung hindi mo pagsasamahin ang ikatlong Dao, mahihirapan kang patayin ako maliban na lang kung makikipagtulungan sa iyo si Henderson. Gayunpaman, malinaw na labis siyang nagalit sa iyo dahil pinagsama mo rin ang Limitless Sword Dao. Kung hindi niya gagamitin ang Limitless Sword Dao sa ganitong kritikal na sandali. Natatawang sabi ni Ellie. Pagkatapos, si Ellie ay sumulpot pataas sa bilis ng kidlat, binasag ang ibabaw ng dagat at naglaho sa maunas na abot tanaw. Dahil sa intervention ni Henderson, si Alvin, na maaaring pumatay kay Ellie, ay nabigo at nahuli ng isang hakbang. Patuloy niyang hinabol si Ellie ngunit di nagtagal ay natuklasan niyang ang kanyang bilis ay mas mababa na ngayon kaysa kay Ellie. Dahil palayo ng palayo si Ellie, sa wakas ay sumuko na siya sa kanyang paghabol. Tutal, alam niyang tanging pagkabigo lamang ang naghihintay sa kanya kung magpapatuloy siya. Kailangan niyang maghintay ng isa pang pagkakataon. Bukod dito, may ban kung itatapon ni Ellie ang life creation chart, mahahanap niya muli si Ellie. Sa katunayan, wala siyang pakialam kung mapatay niya si Ellie o hindi. Ang layunin niya ay makuha ang life creation chart. Henderson. Inisip na siya ang salarin sa likod ng kanyang pagkabigo, dumilim ang ekspresyon ni Alvin, at ang kanyang mga mata ay nagliwanag sa hanggaring pumatay. Kung tutuusin, hindi naman niya nasaktan ang kabilang panig, ngunit lantaran siyang pinukaw ng kabilang panig. 4,674. Bagamat nakatakas si Ellie, nararamdaman pa rin ni Alvin ang life creation chart. Nangangahulugan ito na hanggat hindi tinatalikuran ni Ellie ang life creation chart, mahahanap ni Alvin si Ellie saan man tumakas si Ellie. Nagpasya si Alvin na itigil ang paghabol kay Ellie dahil alam niyang hanggat patuloy na nanggugulo si Henderson gamit ang Limitless Sword Dao, hindi niya matatalo si Ellie. Kaya naman, walang saysay ang pagpapatuloy ng paghabol. Ramdam ko yun noong ginamit niya ang Limitless Sword Dao. Sa palagay ko ay ganoon din ang nangyari, at ganoon din ang nangyari. Kung hindi sana siya nakialam at ginamit niya ang Limitless Sword Dao noong inaatake ko si Ellie. Alam niyang biglang bababa ang lakas ko. Si Alvin, na nakalutang sa ibabaw ng maunas na dagat, ay may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha habang nakatingin sa isang direksyon. Ito ang direksyon ng isang lugar na ikinwento sa kanya ni Tension mula sa Surging River Divine Kingdom, ang angka ng Chen ng Myriad Mountain. Ang angka ng Chen ay isang puwersa na may dalawang Dao merging powerhouses, at isa sa kanila ay nakapagsanib pa ng 3 Dao. Dahil dito, isa sila sa mga nangungunang puwersa sa Divine Land.
Nakakainis talaga ito, pero wala akong magagawa tungkol dito, sabi ni Alvin habang nakanganga habang may bahid ng pag-aatubili sa kanyang mga mata. Tutal, nasa kamay niya lang naman ang life creation chart, pero dahil sa panghihimasok ni Henderson, nasaksihan na lang niya ang pagkawala ng chart. May dalawang pagpipilian si Alvin ngayon. Una, maaari siyang patuloy na lumakas sa pamamagitan ng pagtatangkang pagsamahin ang ikatlong daw sa kanyang limitless sword daw. Ito ay maglalagay sa kanya sa pantay na katayuan sa makapangyarihang angka ng Chen. Hindi lang iyon, kundi kung magtatagumpay siya, hindi na niya kakailanganing makipagkompetensya para sa enerhiya kapag ginagamit ang Dao dahil ang nauunawaan niya ay hindi na lamang ang limitless sword Dao. Gayunpaman, kakailanganin ng kaunting panahon para makamit niya ang gawaing ito. Hindi na kailangang sabihin, mas mahirap pagsamahin ang tatlong Dao kumpara sa pagsasama ng dalawang Dao. Bukod pa rito, hindi pa siya sigurado kung paano niya ito gagawin. Dati, nagawa niyang pagsamahin ang dalawang Dao dahil sa kanyang pagbisita sa templo ng mapait na dagat kung saan siya naliwanagan. Ito ay isang serye ng swerte na humantong sa pagsasama ng kanyang mga Dao. Bukod sa kanyang kaliwanagan, mayroon siyang gabay ni Eris, ang banal na monghe ng templo ng mapait na dagat, at mayroon din siyang tabletang Dao merging. Ang kombinasyon ng mga bagay na ito ay nakatulong sa kanya na matagumpay na makapasok sa kaharian ng Dao merging. Para naman sa isa pang pagpipilian, medyo diretso lang. Maaaring maghanap si Alvin ng makakatulong sa kanya. Siya ang mamamahala sa paghahanap kay Ellie, at ang kabilang panig naman ang tutulong sa kanya na harapin si Ellie para makuha ang life creation chart. Gayunpaman, mayroong isang malaking problema dito. Mayroon bang sino man na hindi naghahangad ng life creation chart? Mahirap para sa kanya na makahanap ng isang katulong na walang interes sa life creation chart. Pakiramdam ni Alvin ay hindi niya mapagkakatiwalaan ang mga Dao merging powerhouse mula sa Surging Divine Kingdom, Temple of the Bitter Sea, at si Vault Island na pamilyar sa kanya. Kahit pa sabihin nilang hindi sila interesado sa life chart creation, hindi siya maglalakas loob na magtiwala sa kanila. Katulad ito ng kung paano, noong nasa daigdig pa, may mga taong nagsasabing wala silang pakialam sa pera gayong malinaw na hindi naman iyon ang kaso. Maliban na lang kung ang kanyang mga kapamilya o mabubuting kaibigan ay maging isang Dao merging powerhouse, wala siyang mapagkakatiwalaan. Nangangahulugan ito na kung gusto niyang makuha ang life creation chart ngayon, ang maaari na lamang niyang asahan ay ang kanyang sarili. Malawak ngunit may hangganan ang banal na lupain. Kahit noon, para sa mga ordinaryong tao, mahirap pa rin itong tahakin. Sa isang liblib na lugar sa banal na lupain sa kabila ng mapanganib na dagat, mayroong isang desyerto na isla na may masaganang yamang mineral. Ang lugar na ito ay nasa ilalim ng kontrol ng isang puwersa na may antas 4 na Dao establishment powerhouse. Isang grupo ng mga bilanggo ang nabihag at pinilit na magmina rito ng walang pagod at walang katapusang paraan. Sa gitna ng desyerto na isla, isang binata na may pambabaeng katangian ang umiling at sinabi sa isang matangkad at kahangahangang binata na nakatayo sa tabi niya, "Christian, talagang nahirapan ka. Matapos maiwasan ang kapalaran ng pagkamatay ng sacrificial Dao, inilipat ka mula sa mundo sa loob ng life creation chart patungo sa lugar na ito. Pagkatapos, pilit kang ipinadala ng Mountain Alliance dito na epektibong ikinulong ka rito." Napangiti ng mapait si Tristan. "Wala akong magagawa tungkol dyan. Ang anak ng pangalawang pinuno ng Mountain Alliance, dahil sa reputasyong ito, kung pakakasalan ko siya, malamang babalatan ako ng buhay ng aking ama." Matapos madala palayo sa Myriad Worlds, si Tristan ay ipinadala sa isang teritoryo ng Mountain Alliance. Ang Mountain Alliance ay mayroon lamang isang level 4 Dao establishment powerhouse, ngunit sa liblib na lugar na ito, maituturing itong isang maliit na overlord. Pagdating niya, gusto niyang tuklasin ang lugar upang mas maunawaan ito. Gayunpaman, habang siya ay naglilibot, naagaw ang kanyang pansin ng anak na babae ni Raisin, ang pangalawang pinuno ng Mountain Alliance. Sa katunayan, walang mali sa hitsura ng anak ni Raisin. Medyo masama lang ang reputasyon nito. Bago niya ito nakilala, maraming lalaki na ang nakasama niya ng sabay-sabay. Kakatwa, nang makita niya ito, naging seryoso siya rito, hindi tulad ng ibang mga lalaking nakarelasyon niya. Marahil, pag-ibig sa unang tingin ang dahilan.
Handa na siyang makipagrelasyon, at para patunayan ang pagmamahal niya rito, pinatay pa niya ang lahat ng lalaking kasama niya. Hindi maiwasan ni Tristan na makaramdam ng lamig sa kanyang likod nang maisip niya ang eksenang iyon. Nakakatakot talaga ang babaeng iyon. Bukod sa pakikipag-ugnayan nito sa maraming lalaki noon, hindi rin siya natuwa sa kalupitan nito. Alam niyang hindi niya ito matatanggap. Kung isasantabi ang sarili, kahit ang mga magulang niya ay hindi matatanggap kung sakaling pakasalan niya ito. Sa simula, naghanda siyang mamatay, iniisip na tiyak na papatayin siya ng kabilang panig dahil sa pagtanggi. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi siya pinatay ng kabilang panig at sa halip ay ipinadala siya sa desyerto na isla, na planong ikulong siya rito habang buhay. May paparating. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Tristan, at mabilis niyang hinaila ang binata sa tabi niya. Pumutok sila rito, at kung mahahanap sila, parurusahan sila. Sumilip ang binata at nakita ang isang matandang lalaki at isang lalaking nasa katanghaliang gulang. Sabi niya sa mahinang boses, sina Panginoon Peter at Panginoon Cheng-an. Hindi hininaan ng dalawang lalaki ang kanilang mga boses habang nag-uusap, kaya malinaw silang narinig ni na Tristan at ng kanyang kasama. Nabalitaan kong isang malakas na daw-merging powerhouse ang lumitaw sa surging river Divine Kingdom. Totoo ba? Oo. Nabalitaan kong galing siya sa mundong nasa loob ng life creation chart. Dumating siya sa Divine Land ilang dekada pa lamang ang nakalilipas, pero nakapasok na siya sa daw-merging realm. Nakakatakot. 4,675. Sa isang kisap mata lamang, ang dalawang lalaking pumipilit kay Tristan at sa binata na magtago ay nakalayo na. Sina Tristan at ang binata, na malinaw na nakarinig ng kanilang pag-uusap, ay nagpalitan ng tingin. Maya-maya, binasag ng binata ang katahimikan, at sinabing, Tristan, naaalala kong nabanggit mo na ikaw at ang iba pa mula sa mundo sa loob ng life creation chart ay nakarating sa Divine Land ilang dekada na ang nakalilipas. Nagulat ako na may isang taong nakapasok na sa daw-merging realm ng napakabilis. Isa pa, hindi ba't sinabi mo na sa mundo mo, ang pinakamakapangyarihang tao ay maihahambing sa isang level 8 daw establishment cultivator? Tinalakay ni Tristan ang mga bagay tungkol sa mundo sa loob ng life creation chart, ng myriad worlds at ng outer boundary, kasama ang kanyang kaibigan. Gayunpaman, hindi niya masyadong isiniwalat ang tungkol sa kanyang pamilya at hindi niya binanggit na ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo sa loob ng life creation chart ay ang kanyang ama, si Alvin. Tumango si Tristan. Sa pagkakaalam niya, bago ang kaguluhan sa life creation chart at ang paglipat sa Divine Land, ang kanyang ama ang tanging level 8 supreme powerhouse, nakatumbas ng isang level 8 daw establishment powerhouse sa Divine Land. Ang kanyang Grandmaster, si Bert Ing, ay maaaring naging level 7 daw establishment powerhouse na nauna kay Alvin. Nanatili pa rin siya sa parehong antas bago sila napunta sa Divine Land. Tumango si Tristan. Sa pagkakaalam niya, bago ang kaguluhan sa life creation chart at ang paglipat sa Divine Land, ang kanyang ama ang tanging level 8 supreme powerhouse, nakatumbas ng isang level 8 daw establishment powerhouse sa Divine Land. Ang kanyang Grandmaster, si Bert Ing, ay maaaring naging level 7 daw establishment powerhouse na nauna kay Alvin. Nanatili pa rin siya sa parehong antas bago sila napunta sa Divine Land. Kaya si ama? Tanong ni Tristan sa loob-loob niya habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pananabik. Sa kanyang palagay, sa mga taong pumunta sa banal na lupain, ang kanyang ama ang may pinakamataas na pagkakataong maging isang daw-merging powerhouse muna, kasunod si Bert Ing. Patuloy na nag-isip-isip ang binata, Tristan, mayroon bang nakatagong powerhouse na hindi mo alam sa mundo sa loob ng life creation chart? Tutal, malabong makapasok kahit ang isang kahangahangang level 8 daw establishment cultivator sa daw-merging realm sa ganong kaikling panahon, hindi tulad ng pagiging isang level 9 daw establishment cultivator. Mahirap talagang makapasok sa daw-merging realm. Iilan lamang dosenang daw-merging powerhouse ang nasa Divine Land. Sa kabilang banda, daan-daang level 9 daw establishment cultivator ang naroon. Maraming mga cultivator ng daw establishment sa banal na lupain. Kahit ang mga makapangyarihang level 9 na cultivator ng daw establishment ay nasa daan-daan.
Halimbawa, sa Surging River Divine Kingdom at sa Temple of Bitter Sea, bagamat mayroon lamang 3 level 9 Dao establishment powerhouses na kilala ng publiko, sa katotohanan, marami pa rin sa kanila ang hindi kilala ng publiko dahil umalis na sila. Umalis sila sa Surging River Divine Kingdom o sa Temple of Bitter Sea dahil hindi sila matulungan ng mga Dao merging powerhouse sa dalawang lugar na iyon na maunawaan ang myriad Dao dahil sa pagkakaiba ng kanilang mga Dao. Umalis sila upang maghanap ng mga pagkakataon o makipagsanib puwersa sa mga Dao merging powerhouse na makakatulong sa kanila na maunawaan ang myriad Dao. Sa 10 level 9 na Dao establishment cultivator, marahil isa lang ang magiging matagumpay na Dao merging powerhouse. Ang iba ay nakatakdang mabaigo hanggang sa katapusan ng kanilang buhay. Kasabay nito, napaisip si Tristan kung ang bagong Dao merging powerhouse mula sa Surging River Divine Kingdom ay si Alvin o si Bert Ing. Naisip din niya kung mayroon bang sino man mula sa Myriad Worlds o sa Outer Boundary na mas malakas kaysa sa kanyang ama at Grandmaster. Sa anumang kaso, marahil ito na ang pagkakataon ko para umalis sa lugar na ito, naisip ni Tristan sa sarili habang ang kanyang mga mata ay kumikislap sa determinasyon. Si Tristan ay nakakulong sa nag-iisang islang ito hanggang sa kanyang kamatayan. Ang mga taong nagbabantay sa isla ay natural na hindi nang ahas na sakta ng bise-pinuno ng Mountain Alliance. Alex, bumalik muna tayo. Sumenya si Tristan sa kanyang kasama at umalis. Pagkatapos, nang simulan ni Alex ang pangangasiwa sa mga Manero, pinuntahan niya ang dalawang lalaki na narinig niyang nag-uusap kanina. Ang dalawang lalaki ay mga level 1 Dao establishment powerhouses lamang, ngunit sila ay mahahalagang tao sa Mountain Alliance. Isa sa kanila ang namamahala sa islang ito, habang ang isa naman ay responsable sa pagpapabalik-balik ng mga tao upang kolektahin ang mga mineral na nahukay mula sa lugar na ito. Sa sandaling ito, may nagsabi sa dalawa, Panginoon Peter, Panginoon Cheng-an, sabi ni Tristan ay mayroon siyang mahalagang bagay na pag-uusapan sa inyo. Hindi na kailangang sabihin, hindi kwalipikado si Tristan na direktang makipagkita sa dalawa. Tristan. Kumunat ang noo ni Cheng-an. Medyo pamilyar ang pangalang ito. Tumawa si Peter. Hindi na nakakapagtaka na pamilyar sa iyo ang pangalan niya. Dinala rito ni Miss Garrison ang batang iyon ilang dekada na ang nakalilipas. Inutusan niya itong ikulong sa lugar na ito hanggang sa mamatay siya. Nako, naaalala ko na siya ngayon. Napagtanto ni Cheng-an. Narinig na niya ito noon at hindi niya maintindihan ang pinili ni Tristan. Kung tutuusin, kung pinakasalan ni Tristan si Miss Garrison, mas mataas sana ang ranggo niya sa Mountain Alliance. Gayunpaman, tinanggihan ni Tristan si Miss Garrison at mas pinili niyang makulong sa isang isla habang buhay. Gayunpaman, bakit niya tayo hinahanap? Medyo naguluhan si Cheng-an. Malalaman natin kapag nandito na siya, di ba? Ngumiti si Peter. Nang madala si Tristan, walang pakialam na nagtanong si Peter, Tristan, narinig kong may mahalaga kang bagay na dapat pag-usapan sa amin. Ano iyon? Sumulyap si Tristan sa mga taong malapit. Nang makita ito, naninangkit ang mga mata ni Peter. Malinaw na ayaw ni Tristan na marinig ng iba ang sasabihin niya. Naging dahilan ito para maging mausisa siya, kaya inutusan niya ang iba na umalis. Maaari ka na bang magsalita? Si Cheng-an ay sadyang mausisa, gustong malaman kung ano ang gusto niyang pag-usapan sa kanila. Mga Ginoo, bago ako magsimula, may gusto sana akong itanong sa inyo, ang bagong Dao merging powerhouse mula sa Surging River Divine Kingdom, Darfield ba ang apelyido niya? Tanong ni Tristan at Pigel ang hininga, natatakot na ang sagot ay hindi. Tutal, ang plano niyang makatakas sa lugar na ito ay nakasalalay sa sagot sa kanyang tanong. Kung hindi, kailangan niyang maghintay hanggang sa makapasok siya sa Dao Establishment Realm bago siya makaalis, at matatagalan pa ito. Dahil maaaring may pagkakataon pang umalis ngayon, natural lang na ayaw niyang maghintay ng may kalokohan. 4,666. Tiningnan ni Peter si Cheng-an dahil narinig lang niya mula rito ang tungkol sa paglitaw ng pangalawang Dao merging powerhouse sa Surging River Divine Kingdom. Gayunpaman, wala siyang ideya tungkol sa mga detalye. Matalim na tinitigan ni Cheng-an si Tristan habang nagtatanong, Tristan, bakit mo tinatanong ang tungkol dito?
Ipinahihiwatig mo ba na may koneksyon ka sa makapangyarihang Dao merging na iyon dahil lang sa pareho kayo ng apelyido at halos magkapareho ang mga pangalan? Sa tingin mo ba ay maliligaw mo kami? Bago pa makasagot si Tristan, gulat na napasigaw si Peter, halos magkapareho ang mga pangalan. Bagamat narinig ni Peter mula kay Chang'an na ang bagong Dao merging powerhouse ay nagmula sa mundo sa loob ng life creation chart, hindi niya alam ang mga detalye. Agad na napukaw ang kanyang kuryosidad. Sumulyap si Chang'an kay Peter at sinabing, ang bagong makapangyarihang Dao merging sa Surging River Divine Kingdom ay sinasabing gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa Surging River Divine Kingdom bago pa siya pumasok sa Dao merging realm. Ang pangalan niya ay Alvin, na kilala rin bilang God-defying sword. Hindi lamang sikat si Alvin sa loob at paligid ng Surging River Divine Kingdom, ang kanyang reputasyon ay kumalat din sa iba't ibang bahagi ng Divine Land, maging sa mga liblib na sulok nito. Dahil dito, kahit ang Mountains Alliance ay alam ang tungkol sa kanya at sa kanyang mga nagawa sa Surging River Divine Kingdom dahil lamang sa isa siya sa ilang dosenang Dao merging powerhouses sa Divine Land. Alvin. Nanlaki ang mga mata ni Peter sa gulat. Samantala, si Tristan na nakatayo sa tabi ni Peter ay nanginag. Bagamat handa na ang kanyang pag-iisip, hindi niya mapigilan ang kanyang pananabik nang makumpirma niyang ang kanyang ama ay nakalusot naging isang Dao merging powerhouse sa loob ng wala pang 100 taon matapos makarating sa Divine Land. Natural na napansin ni Chang'an ang reaksyon ni Tristan. Gamit ang kanyang kasalukuyang lakas, madali niyang nararamdaman ang mga pagbabago-bago ng emosyon ni Tristan, na tila isang tunay na reaksyon. Masyadong magkapareho ang mga pangalan nila, di ba? Isang salita lang ang pagkakaiba. Sabi ni Peter. Nang makita niya ang pananabik ni Tristan, nagtanong siya, Tristan, nanggaling ka rin sa mundo sa loob ng life creation chart, at ang pangalan mo ay halos kapareho niya. Talaga bang kamag-anak mo siya? Sa puntong ito, medyo kumalma na si Tristan. Tumingin siya kay Peter at same time na sinabi, Panginoon Peter, si Alvin ang aking ama. Hindi makapaniwalang tumingin sa kanya sina Peter at Chang'an. Nang makabawi si Peter sa kanyang katinoan, sinabi niya, imposible. Tiningnan niya si Tristan nang may masusing tingin at ngumisi. Tristan, malamang alam mo na ang balita tungkol sa Dao merging powerhouse na iyon at nagsinungaling ka sa amin, di ba? Kung anak ka ng makapangyarihang Dao merging na iyon, bakit ka ikukulong ni Miss Garrison dito? Kahit nakamakailan lang siya naging isang Dao merging powerhouse, sinasabing isa na siyang level 8 Dao establishment powerhouse nang dumating siya sa Divine Land ilang dekada na ang nakalilipas. Naghihinala siya kay Tristan. Tutal, kahit na si Alvin ay isang level 4 Dao establishment powerhouse lamang, hindi maglalakas loob si Miss Garrison na guluhin siya dahil ang kanilang vice leader, si Rayson, ay isang level 3 Dao establishment powerhouse lamang. Kahit ang kanilang pinakamalakas na powerhouse, ang misteryosong pinuno ng Mountains Alliance, ay isang level 4 Dao establishment powerhouse lamang. Nang marinig ang mga salita ni Peter, medyo nagduda rin ang tingin ni Chang'an kay Tristan. Tutal, may katuturan naman ang sinabi ni Peter. Kung talagang may kahangahangang ama si Tristan, babagsak kaya siya sa kasalukuyang kalagayan niya. Mapipilitin ba siyang gawin ito ng anak na babae ng isang level 3 na makapangyarihang Dao establishment? Hindi natarante si Tristan. Nagsasabi naman siya ng totoo. Ngumiti siya ng mapait at sinabing, mga Ginoo, sa ugali ni Miss Garrison, kung sasabihin ko sa kanya na mayroon akong ama na isang level 8 Dao establishment powerhouse, tiyak na iisipin niya na nagsisinungaling ako. Kahit na hindi niya iniisip na nagsisinungaling ako, sa pamamagitan ng pag-insulto sa akin sa ganoong paraan, malamang napipiliin niya akong patayin para patahimikin ako. Dagdag niya, hindi ko kasama ang aking ama noong panahong iyon. Sa katunayan, hindi ko nga alam kung nasaan siya sa banal na lupain ngayon. Kahit na gusto ko pa siyang tulungan ako, parang sinusubukan kong pawiin ang uhaw gamit ang tubig mula sa malayo. Marahil, kung balak niya akong patayin, baka may nasabi ako. Gayunpaman, hindi niya ginawa, kaya ang tanging magagawa ko na lang ay tiisin ang kahihiyan para mabuhay. Mukhang walang magawa si Tristan sa pagtatapos ng kanyang mga salita.
Bago pa sila makasagot, tiningnan sila ni Tristan at taos pusong sinabi, "Mga Panginoon, hindi ko po hinihiling na palayain ninyo ako ngayon. Tutal, wala akong ebidensya, kaya normal lang na maghinala kayo sa mga sinasabi ko. Pero, umaasa pa rin ako na pareho kayong pupunta sa Surging River Divine Kingdom para beripikahin ang bagay na ito. Naniniwala ako, kung alam ng aking ama ang tungkol sa aking sitwasyon, tiyak na pupunta siya para iligtas ako mismo. Sa oras na iyon, pareho rin kayong makakatanggap ng pabor mula sa aking ama. Ang isang pabor mula sa isang Dow-merging powerhouse ay dapat sapat na para subukan ninyo ito. Bukod pa rito, makikinabang ka lang sa bagay na ito. Hanggat hindi mo ipinapalam kay Miss Garrison at palihim na nililinaw ang bagay na ito, kahit na lumabas na nagsisinungaling ako, hindi mo kailangang mag-alala na masaktan si Miss Garrison. Si Lily, na kilala bilang binibining Garrison ni Peter at ng iba pa, ay anak ng kanilang bise-pinuno na si Raisin. Nang marinig ang mga salita ni Tristan, nagpalitan ng tingin sina Peter at Cheng-an, at pareho silang nakakita ng kislap ng interes sa mga mata ng isa't isa. Tutal, ito ay isang pagkakataon upang makakuha ng pabor mula sa isang makapangyarihang Dow-merging. Noong nakaraan, sa kanilang paningin, ang kanilang pinuno, na isang level 4 na pinuno ng Dow establishment, ay napakalakas, isang buhay na kanilang inaasam. Gayunpaman, kahit ang kanilang pinuno ay hindi maihahambing sa isang Dow-merging powerhouse. Ang pagkuha ng pabor ng isang Dow-merging powerhouse ay walang dod ang isang gininto ang pagkakataon para sa kanila. Sa tingin ko pwede natin itong subukan. Ano sa tingin mo? Tanong ni Peter kay Cheng-an gamit ang voice transmission. Subukan natin. Nagkataon lang na kailangan kong umalis sa lugar na ito ilang sandali, at paparating na ang Surging River Divine Kingdom. Pupunta ako at titingnan kung makakasalubong ko ang Dow-merging powerhouse na ito at mapapatunayan ang mga sinabi ni Tristan. 4,697. Gaya ng nabanggit ni Tristan, ang bagay na ito ay kapaki-pakinabang para kina Cheng-an at Peter. Walang masama sa pagsubok. Kung ito ay magkatotoo, makakakuha sila ng pabor mula sa isang makapangyarihang Dow-merging. Ang hindi inaasahang swerteng ito ay higit pa sa kanilang mga pangarap. Matapos magdesisyon sa pamamagitan ng voice transmission, tumingin si Cheng-an kay Tristan nang may mas malumanay na ekspresyon habang sinasabi, "Tristan, personal akong pupunta sa Surging River Divine Kingdom para kumpirmahin ang bagay na ito. Kung totoo ang sinasabi mo, sisiguraduhin kung pupunta rito ang iyong ama para iligtas ka sa lalong madaling panahon. Dapat mong maunawaan na kahit maniwala kami ni Peter sa iyo, hindi ka namin mailigtas. Tutal, ang ama ni Miss Garrison ay si Vice Leader Garrison. Bagamat mga elder din kami ng Mountain Alliance at tila may mataas na katayuan, hindi kami maihahambing kay Vice Leader Garrison. Hindi pa kasama rito, kung pag-uusapan ang lakas, kahit magsanib puwersa tayo, malayo pa rin tayo sa pagiging kapantay niya. Kaya, sana ay naiintindihan mo ang sitwasyon natin." Malaki ang ipinagbago ng pananaw ni Peter at Cheng-an kay Tristan. Kung tutuusin, kung si Tristan ay anak ng isang makapangyarihang Dow-merging, alam nilang hindi nila siya maaaring saktan at kailangan nilang humingi ng pabor sa kanya. Bagamat hindi pa nila nakukumpirma ang kanyang pagkakakilanlan, hindi nila siya maaaring pretuhin ng masama tulad ng dati. Mga Ginoo, naiintindihan ko po. Madaling mahulaan ni Tristan ang kanilang mga iniisip, ngunit kailangan niya ang kanilang tulong ngayon, kaya nanatili siyang magalang. Sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataong makatakas sa lugar na ito. Sa oras na ito, napaisip siya at bumantong hininga sa loob, dapat ay kasama ni inay si ama. Iniisip ko kung nahanap na ba nila si Siling at ang iba pa. Mula nang dalhin siya sa banal na lupain ilang dekada na ang nakalilipas, nag-iisa na siya. May mga kasama siya noong gumagala siya sa outer boundary, ngunit nagkataong nag-iisa siya nang gumuho ang outer boundary. Sa paglipas ng mga taon, hindi naman mahirap ang buhay sa banal na lupain, ngunit ito ay lubhang nakakabagot kumpara sa panahon na siya ay nasa Myriad World at sa outer boundary. Kaya naman, madalas niyang naaalala ang magagandang araw noon.
At ngayon, nang malaman niyang ang kanyang ama, si Alvin, ay naging isang makapangyarihang Daomerjeng, napagtanto niya na marahil lahat ng kanyang tinamasa noon ay hindi naman imposibleng maabot. Si Alvin ay hindi lamang isang nangungunang makapangyarihang nilalang na maaaring protektahan siya sa Myriad World at sa Outer Boundary, kundi maaari rin siyang bigyan ng komportableng buhay sa Divine Land. Ngayon, hihintayin ko na lang na kumpirmahin ni Chang'an ang aking pagkakakilanlan sa Surging River Divine Kingdom. Hindi nag-alala si Tristan dahil nagsasabi naman siya ng totoo. Nang mga sumunod na araw, mas komportable ang pamumuhay ni Tristan dahil inalagaan siya ni Peter, tiniyak na hindi na siya tretuhin na parang mula gaya ng dati. Gayunpaman, maingat na nagtago si Peter tungkol dito dahil hindi niya kayang masaktan si Lily bago niya kumpirmahin na si Tristan ay anak nga ng isang makapangyarihang Daomerjeng. Mahirap mapansin ng iba ang kanyang mga tusong kilos, ngunit matagal nang napansin ni Alex, na pinakamalapit kay Tristan, na may mali. Tristan, maganda ba ang mood ni Peter nitong mga nakaraang araw? Hindi ka na niya kinokontrol tulad ng dati. Siguro nga. Tumanggaw si Tristan habang nagkukunwaring nagulat. Sa ngayon, wala siyang planong sabihin kay Alex na ang kanyang ama ang bagong Daomerjeng powerhouse ng Surging River Divine Kingdom. Tutal, makakasama niya kung magsisinungaling si Alex at sasabihin ito kay Lily. Nakakapagtaka talaga. Anong swerte ang nakasalubong ni Peter? Labis ang pagkausyoso ni Alex tungkol dito, ngunit sa kabila ng pag-iisip, hindi niya maintindihan kung bakit tumigil si Peter sa pagpapahirap sa mga bagay-bagay para kay Tristan. Samantala, matapos harapin ang ilang bagay, tumungo si Chang'an sa Surging River Divine Kingdom. Bilang isang level 1 Dao establishment powerhouse, medyo natagalan siya bago nakarating sa teritoryo ng Surging River Divine Kingdom at nagtanong tungkol sa kinaroroonan ni Alvin. Natural lamang na dinala siya nito sa kabisera ng Surging River Divine Kingdom kung saan matatagpuan ang Darfield Residence. Hiniling niyang makipagkita kay Alvin, at binanggit na mayroon siyang balita tungkol kay Tristan. Tristan. Sa puntong ito, kahit na karamihan sa mga kaibigan at kapamilya ni Alvin ay umalis na sa tirahan, mayroon pa ring ilang mga tao na nakakaalam ng pag-iral ni Tristan. Nang matanggap ang balita, agad na hinanap ng isang tao si Randy, ang level 7 Supreme Powerhouse mula sa Azure Cloud Mansion ng Outer Boundary. Bago umalis si Alvin, hiniling niya kay Randy na alagaan ang mga natitirang tao sa Darfield Residence. May nagdala ng balita tungkol kay Tristan, ang anak ni Brother Alvin. Natural lamang na alam ni Randy na hindi pa natatagpuan si Tristan. Ngayong may dumating na may impormasyon tungkol sa kanya, natural lamang na hindi na siya maglakas loob na magpabeya. Agad siyang nagmadali papunta sa Darfield Residence. Natural na alam ni Randy na ang pinakabagong Daomerjeng powerhouse sa Surging River Divine Kingdom ay si Alvin. Nang una niya itong malaman, natural siyang nagulat. Tunay din siyang natuwa para kay Alvin. Higit pa rito, nakaramdam siya ng kumpiyansa, iniisip na sa mga tao mula sa mundo sa loob ng Life Creation Chart, mayroon silang Daomerjeng powerhouse, na maihahambing sa mga nangungunang powerhouse sa Divine Land. Matagal na niyang napagpasyahan na makipag-alyansa kay Alvin. Dahil dito, habang lumalakas si Alvin, mas magiging kapaki-pakinabang ito para sa kanya. May balita ka ba talaga tungkol sa anak ni Brother Alvin na si Tristan? Prangkang tanong ni Randy habang inilalahad niya ang kanyang banal na kamalayan kay Chang'an. Ang mapang-ipong enerhiya ay naging dahilan upang manginig ng hindi mapigilan si Chang'an. Hindi lang iyon, nakatitig din sa kanya si Randy, sinusubukang alamin kung nagsasabi ba ito ng totoo. Napakalakas niya. Nabigla si Chang'an nang matuklasan niyang mas malakas si Randy kaysa sa isang level 4 Dao establishment powerhouse. Gayunpaman, hindi niya alam na si Randy ay isang level 7 Dao establishment powerhouse. Mabilis siyang nagmakaawa para sa awa. Panginoon ko, pakiusap bawiin ang iyong banal na kamalayan. Alam ko ang kinaroroonan ni Tristan. Nasaan siya? Nagliwanag ang mga mata ni Randy at tumigil sa pagdiin kay Chang'an. Matapos malaman ang kasalukuyang sitwasyon ni Tristan mula kay Chang'an, dumilim ang kanyang ekspresyon, at malamig na kumislap ang kanyang mga mata.
Panginoon, pakisabi naman kay Panginoong Alvin ang bagay na ito, dagdag ni Sheng An. Bagamat mas makapangyarihan si Randy kaysa sa pinuno ng Mountain Alliance, ang kanyang layunin ay makilala si Alvin, isang makapangyarihang Dao Merging. Paano maihahambing ang isang pabor mula kay Randy sa isang makapangyarihang Dao Merging? 4,678. Malayo ang naging paglalakbay ni Brother Alvin at hindi pa ito babalik sa lalong madaling panahon, sumulyap si Randy kay Sheng An at sinabi sa medyo naiinip na tono, huwag kang mag-alala. Hanggat tutulungan mo akong ibalik si Tristan, hindi kita pakikitunguhan ng hindi patas. Kahit na mas mahina ako kaysa kay Brother Alvin, isa pa rin akong level 7 Dao Establishment Powerhouse. Sa sandaling ito, sa wakas ay natauhan na si Sheng An. Mula pa sa simula, tinawag na ni Randy si Alvin bilang kanyang kapatid na nagpapahiwatig ng isang pambihirang relasyon sa pagitan nila. Bukod dito, si Randy ay mas malakas kaysa sa kanyang inaakala, mas malakas kaysa sa pinuno ng Mountain Alliance. Huminga ng malalim si Sheng An at tumingin kay Randy bago ngumiti, Lord Hale, sa sandaling bumalik si Young Master Tristan, umaasa akong makapagbibigay ka ng ilang magagandang salita para sa akin sa harap ni Lord Darfield. Ang pangalan ko ay Sheng An, at ako ay isang elder ng Mountain Alliance sa Night Forest, sa silangan ng Carefree Island. Matapos makumpirma na totoo ang mga sinabi ni Tristan, tinawag ni Sheng An si Tristan bilang Young Master Tristan, na para bang napakalapit nila. Nang marinig ang mga salita ni Sheng An, tiningnan ng malalim ni Randy si Sheng An, at sa wakas ay napagtanto niyang gusto pala ni Sheng An na makuha ang pabor kaysa kay Alvin. Ngumiti siya at sinabing, huwag kang mag-alala. Kung tutulungan mo kaming ibalik si Tristan, gagantimpalaan ka namin ni Brother Alvin ng naaayon. Tutal, si Tristan lang ang nag-iisang anak niya. Lalo na si Brother Alvin, kahit ako ay gagantimpalaan ka. Labis na nagulat si Sheng An. Hindi niya inaasahan na si Tristan ang nag-iisang anak ni Alvin. Tila nakamit niya ang ginto sa pagkakataong ito. Kasabay nito, naisip niya si Lily na nagpakulong kay Tristan sa islang iyon. Mukhang hindi lang si Lily ang magdurusa, kundi pati na rin si Raisin at ang buong angkan ng garrison. Hindi na natatakot si Sheng An na masaktan si Raisin ngayon. Sigurado siyang kahit malaman ito ng kanilang pinuno, hindi malulungkot ang kanilang pinuno. Tutal, iniligtas niya ang Mountain Alliance mula sa isang sakuna. Kung malaman ito ni Alvin at pumunta sa Mountain Alliance, makakaligtas kaya ang alyansa sa kanyang puot. Sa oras na iyon, tiyak na lubos na magpapasalamat sa kanya ang pinuno. Bukod pa rito, dahil sina Alvin at Randy ang kanyang mga taga-suporta, tiyak na magkakaroon siya ng magandang kinabukasan. Panginoong Hale, kailan po kayo magiging komportable na sumama sa akin? Tanong ni Sheng An. Nag-isip sandali si Randy at sinabing, ipapaalam ko muna ito sa maharlikang pamilya, at pagkatapos, maaari na tayong umalis. Hindi lamang niya pinangangalagaan ang Darfield residents, kundi kailangan din niyang alagaan ang sarili niyang mga tao. Kung gusto niyang umalis, kailangan niyang humingi ng tulong sa maharlikang pamilya para pangalagaan ang kanyang mga tao at ang mga tao sa Darfield residents. Dahil sa malapit niyang relasyon kay Alvin, tiyak na hindi siya tatangging tulungan ng maharlikang pamilya. Tunay nga, pagkatapos silang makausap, tinanong pa nila kung kailangan niya ng mga makapangyarihang tao para samahan siya. Sa huli, para sa kaligtasan, si Randy ay sinamahan ng isang level 7 Dao Establishment Powerhouse mula sa maharlikang pamilya. Hindi nagulat si Sheng An sa presensya ng isa pang tao. Normal lamang para sa maharlikang pamilya ng Surging River Divine Kingdom na magpadala ng isang tao upang samahan ang nag-iisang anak na lalaki ng kanilang isa pang Dao Merging Powerhouse pabalik. Habang naglalakbay, ikinwento ni Sheng An kay Randy ang tungkol sa sitwasyon ni Tristan doon. Bago pa makapagsalita si Randy, ang makapangyarihang tao mula sa maharlikang pamilya ay napasinghap sa gulat. Hindi siya makapaniwala na may isang taong talagang nag-udyok sa nag-iisang anak ni Alvin. Katumbas na rin ito ng paghingi ng kamatayan. Nagdilim ang ekspresyon ni Randy at kumislap ang hangering pumatay sa kanyang mga mata. Sa kanyang mga mata, sina Raisin at Lily ay para ng patay.
Pinangunahan ni Sheng An ang daan, kaya hindi sila nagtagal bago nakarating sa Carefree Island. Lord Hale? Nasa unahan lang ang Carefree Island. Noong nakaraan, mayroong isang Dow-merging powerhouse dito, ngunit ang powerhouse na ito ay pumanaw ng mapayapa 3,000 taon na ang nakalilipas. Ngayon, ang pinakamalakas na powerhouse sa isla ay dalawang level 9 Dow establishment powerhouses. Ang Mountain Alliance ay isa lamang ordinaryong puwersa sa Night Forest. Ang aming pinuno ay isang level 4 Dow establishment powerhouse. Kung tungkol naman sa aming vice leader, si Raisin, isa lamang siyang level 3 Dow establishment powerhouse. Di nagtagal, dinala ni Sheng An si Randy sa isang liblib na isla malapit sa baybayin ng Night Forest, na siyang lugar din ng pagmimina na inookupahan ng Mountain Alliance kung saan nabilanggo si Tristan. Nang makitang bumalik si Sheng An kasama ang dalawang lalaki, alam ni Peter na tapat si Tristan. Anak nga siya ng isang makapangyarihang Dow-merging. Peter, dalhin mo ang dalawang ginoong ito kay Young Master Tristan, pagmamakaawa ni Sheng An. Kasabay nito, ipinaalala niya kay Peter sa pamamagitan ng voice transmission, pareho silang mga powerhouse ng Dow establishment sa level 7. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Peter. Hindi siya naglakas loob na maging pabaya at mabilis na pinangunahan ang dalawa kay Tristan. Mga Panginoon, sumunod po kayo sa akin. Tristan, natatandaan mo pa ba ako? Minsan lang nakilala ni Randy si Tristan ngunit naalala niya ang huli. Bukod dito, si Tristan ay halos kapareho ni Alvin. Ikaw si Theo Hale. Natural na naalala ni Tristan si Randy. Tutal, ang huli ay isang level 7 Supreme Powerhouse mula sa Asher Cloud Sect sa Outer Boundary. Tama ka. Natatawang sabi ni Randy. Huwag kang mag-alala, ligtas ka na ngayon. Iuuwi na kita. Natural na natuwa si Tristan. Sa wakas ay may angat na niya ang kanyang ulo. 4,699. Dahil si Ellie, ang may-ari ng Life Creation Chart, ay hindi direktang iniligtas ni Henderson mula sa Chen Clan ng Myriad Mountains, ilang beses nang hinabol ni Alvin si Ellie, kasunod ng enerhiyang inilalabas ng chart. Gayunpaman, makikialam si Henderson sa bawat kritikal na sandali, sinasamsam ang enerhiya ng Dow-merging ng Limitless Sword Dow, na lubos na binabawasan ang lakas ni Alvin at pinapayagan si Ellie na makatakas sa bawat pagkakataon. Sa pinakahuling engkwentro, lalong gumaling ang mga pinsala ni Ellie. Sa halip na tumakas, nanatili siya at nilabanan si Alvin, na nagtapos sa tabla. Matapos kumpirmahing hindi niya matatalo si Alvin, tumawa siya at saka tumakas. Alvin, huwag mo na akong guluhin pa. Kung hindi, sa susunod na gumaling na ang mga pinsala ko, siguradong matatalo ka kapag nakialam na naman si Henderson. Sa pagkakataong ito, si Ellie ay naging napaka-arrogant, na para bang hindi na siya makapaghintay na hanapin siyang muli ni Alvin. Hindi maganda ang ekspresyon ni Alvin dahil tama si Ellie. Ang kanilang mga nakaraang paghaharap ay nagpaisip sa kanya na ang mga pinsala ni Ellie ay patuloy na gumagaling. Si Ellie ay nakabawi na rin hanggang sa puntong kayanan niya itong labanan ng pantay, kung saan sinakop ni Henderson ang enerhiya ng Dow-merging. Kung gagaling muli ang mga pinsala ni Ellie, alam ni Alvin na magiging dehado siya sa pamamagitan ni Henderson. Bagamat siya ay nabigo at naghihinanakit, wala na siyang magagawa tungkol dito. Henderson. Matapos gumugol ng halos 100 taon sa banal na lupain, sa unang pagkakataon ay nakaramdam si Alvin ng tunay na puot sa isang tao. Napuno ng mapanlinlang na hangarin ang kaibuturan ng kanyang mga mata habang bumubulong siya, balang araw, tiyak na aayusin ko ang lahat sa iyo. Kumislap si Alvin at naglaho mula sa kinaroroonan. Samantala, sa angkan ng Chen sa Myriad Mountains, itinigil ni Henderson ang paggamit ng Limitless Sword Dow nang maramdaman niyang itinigil na ito ni Alvin. Ngumiti siya ng masama habang sinasabing, Alvin, hanggat nabubuhay ako, hindi mo magagamit ng malaya ang Limitless Sword Dow. Sa pagkakataong ito, biglang lumitaw ang isang matandang lalaki. Tumingin siya kay Henderson at umiling habang sinasabing, hindi nito natutugunan ang ugat ng problema. Hindi lang iyon, isinasapanganib mo rin ang iyong sarili, maaari mong pahirapan si Alvin ngayon, ngunit magagawa rin niya ito sa hinaharap.
Ang matandang lalaki ay walang iba kundi si Julius, ang makapangyarihang triple Dao merging ng angkan ng Chen. Lolo, hindi muna kailangang payuhan pa ako tungkol dito, sabi ni Henderson habang umiiling, kung hindi ko gagawin ito, hindi ko malilinas ang isip ko, at maaapektuhan nito ang pag-unawa ko sa ikatlong Dao hanggang sa ikasyam na yugto, lalo na ang pagsasama-sama nito. Bukod dito, si Alvin ay nagmula sa mundo sa loob ng life creation chart. Wala siyang suporta sa banal na lupain at maaari lamang siyang umasa sa kanyang sarili. Sa kabaligtaran, ikaw ang kasama ko, Lolo. Sino ang maglalakas loob na apihin ako? Nang makita kung gaano cart si Henderson, nanatiling tahimik si Julius Chen. Nang ang balita tungkol sa pagpasok ni Alvin sa Dao Merging Realm ay kumalat sa lahat ng sulok ng Divine Land, nabalitaan din ito ng kanyang mga kaaway mula sa mundo sa loob ng life creation chart. Nakapasok na ba talaga si Alvin sa Dao Merging Realm? Nasa loob pa rin ng teritoryo ng Surging River Divine Kingdom si Homer. Siya ay nasa isang liblib na lugar, walang alam sa mga nangyayari sa labas ng mundo. Ngayon lang siya lumabas at nalaman na si Alvin ay naging isang makapangyarihang Dao Merging. Agad na dumilim ang kanyang ekspresyon. Bagamat hindi siya ang katapat ni Alvin noong panahon nila sa mundo sa loob ng life creation chart at muntik na siyang mapatay, hindi siya natatakot kay Alvin. Hindi lang iyon, determinado rin siyang maghiganti kay Alvin. Ito rin ang dahilan kung bakit niya gustong lumipat sa Darfield Residence noong wala si Alvin. Ang pagkawala ni Alvin ang tanging paraan para makaganti siya. Alam niya ang talento ni Alvin na kahanga-hanga, ngunit hindi siya nasaroon ng loob, sinisikap niyang paliitin ang agwat sa pagitan nila at umaasang malalampasan si Alvin balang araw. Tutal, ang banal na lupain ay malawak, puno ng mga pagkakataong hindi kayang abutin ng imahinasyon. Marahil, balang araw, mapalad siyang maabutin si Alvin o malampasan pa siya. Sa kasamaang palad, bago pa man dumating ang araw na iyon, natanggap niya ang balitang ito, na pumuno sa kanya ng kawalan ng pag-asa. Sa wakas ay naramdaman niya na imposibleng maabutin si Alvin sa buhay na ito, lalo na ang malampasan siya. Dahil sa matinding kalungkutan, nakahanap si Homer ng isang taberna at patuloy na nagsali ng inumin para malasing. Patuloy siyang uminom ng ilang araw at gabi na parang baliw bago tumigil. Nang sa wakas ay nahimasmasan na siya, ipinaalala niya sa sarili na huwag kumilos laban sa mga taong nakapaligid kay Alvin maliban na lang kung lubos siyang may kumpiyansa. Tutal, ibang klase na ang sitwasyon ni Alvin ngayon. Sino ang mag-aakala kung may mga bagong plano si Alvin? Determinado pa rin siyang maghiganti, ngunit mas magiging maingat siya tungkol dito. Hindi lang si Homer ang nakaramdam ng depresyon nang malaman niya ang tungkol sa tagumpay ni Alvin. Sa isang lugar na malayo sa Surging River Divine Kingdom, si Octavian, na dating kilala bilang Octavius, ay nasa masamang mood nang matanggap ang balita. Pinalad siya simula nang makarating sa banal na lupain. Matapos ang ilang hindi inaasahang engkwentro, isa na siyang level 4 Dao establishment powerhouse. Naisip niya na naliit na niya ang agwat sa pagitan niya at ni Alvin at maaaring magkaroon siya ng pagkakataong patayin muli si Alvin. Tutal, noong nasa outer boundary pa siya, hindi man lang siya nang ahas na mangarap na patayin si Alvin dahil sa malaking pagkakaiba ng kanilang mga kalakasan. Bukod dito, nariyan din ang fatal heavenly tribulation na humahadlang sa kanyang daan. Kahit na maging isang level 6 supreme powerhouse ang isang tao, magiging mahirap pa ring maging isang level 7 supreme powerhouse. Gayunpaman, pagkatapos makarating sa banal na lupain, pakiramdam niya ay isa siyang isda sa tubig, pakiramdam niya ay isang biyaya na nakabalat kayo ang lugar na ito. Paulit-ulit niyang pinapangarap na harapin si Alvin at tapakan muli si Alvin. Binalikan niya ang panahon kung kailan niya tapakan si Alvin sa makamundong kaharian ng hindi mabilang na beses. Kapag sapat na ang kanyang lakas, papatayin niya si Alvin ng may katiyakan upang maiwasan ang gulo sa hinaharap, natututo mula sa kanyang pagkakamali. Kahit ngayon, pinagsisisihan pa rin niya ang pakikinig kay Natalie at pagliligtas sa buhay ni Alvin noon. Kaya naman, nang malaman ang tagumpay ni Alvin, si Octavian ay napaupo sa lupa sa kawalan ng pag-asa. Ang kumpiyansang pinaghirapan niyang binuo ay tuluyang gumuho.
Nakapasok na si Alvin sa kaharian ng Daumerging at naging isa sa pinakamalakas na powerhouse sa banal na lupain. Kahit na maging isang powerhouse siya ng Daumerging sa hinaharap, mahirap pa ring patayin si Alvin. Higit sa lahat, hindi siya kumpiyansa na kaya niya palang makapasok sa kaharian ng Daumerging kung isa sa alang-alang kung gaano kahirap gawin iyon. 4,700. Natural lamang na walang kaalam-alam si Alvin sa kasalukuyang iniisip ni na Homer o Octavian. Sa katunayan, hindi na niya masyadong pinapansin ang 2 taong iyon. Sa pinakamarami, medyo nag-iingat siya laban sa kanila, para hindi siya mapagsamantalahan at maiwasang mapahamak ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Bagamat naging isang Daumerging powerhouse na siya, hindi niya kayang bantayan ang kanyang pamilya at mga kaibigan palagi. Sa Divine Land, hindi tulad ng mundo sa loob ng Life Creation Chart, walang kapangyarihan ng mga batas, kaya walang paraan para bumuo ng mga doppelganger. Bumalik na tayo. Nagpasya si Alvin na huwag nang habulin pa si Ellie, kaya pinili niyang makipag-ugnayan muli sa kanyang asawa at mga magulang. Matapos matiyak ang kanilang kaligtasan, naglakas loob siyang bumalik sa Surging River Divine Kingdom ng mag-isa. May balita na ba tungkol kay Tristan? Sa loob ng maharlikang pamilya ng Surging River Divine Kingdom, nalaman ni Alvin na may nakakita sa kanyang anak na si Tristan. Nagpadala na si Randy ng isang level 7 daw powerhouse mula sa maharlikang pamilya upang kunin ang kanyang anak. Gumaan ang loob ni Alvin nang marinig ang balitang ito, at ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat kay Lionel. Si Tension, isang makapangyarihang Daumerging, ay bihirang makialam sa halos lahat ng bagay. Karamihan sa mga responsibilidad ay napunta kay Lionel, isang level 9 daw establishment cultivator, at sa kasalukuyang emperador. Kung titingnan ng Carefree Island sa kabuuan, ang Mountain Alliance ay isang maliit na puwersa lamang na matatagpuan sa baybaying sulok ng silangang rehiyon malapit sa Night Forest. Sa iba't ibang puwersa sa loob ng Night Forest, hindi ito nakapasok sa nangungunang 3. Kung pag-uusapan ang pinakamalakas na puwersa sa Carefree Island, walang dodang ito ay ang Carefree Dao Sect. Ang pangalan mismo ng sekta ay likas na nauugnay sa Carefree Island, na pinalitan ng pangalan bilang parangal sa sekta. Maaaring hindi ipinagmamalaki ng Carefree Dao Sect ang pinakamatandang pamana sa isla, ngunit ito ang pinakamalakas na puwersa. Ang reputasyong ito ay pinatibay ng paglitaw ng 3 makapangyarihang Daumerging mula sa hanay nito sa paglipas ng kasaysayan. Kahit ang dating Daumerging powerhouse ng isla ay nagmula sa Carefree Dao Sect. Sa kasalukuyang henerasyon, bagamat walang Daumerging powerhouse na naroroon, ipinagmamalaki ng sekta ang 3 level 9 daw powerhouse at mahigit 10 level 8 daw establishment powerhouse. Karamihan sa mga individual na ito ay wala, naghahanap ng sarili nilang mga tagumpay, naiwan lamang ang isang level 9 daw establishment powerhouse at 3 level 8 daw establishment powerhouse. Kabilang sa mga ito, isang level 8 daw establishment powerhouse na nagngangalang Henry ang nagsilbing Grand Elder. Si Henry, na may katanghaliang gulang na anyo, matipunong pangangatawan, at mapang-utos na presensya, ay nagpapakita ng aura ng awtoridad. Ang kanyang anak na si Christian, ay may pagkakahawig ngunit may bahid ng kawalang muwang na nagpapahiwatig ng kanyang kakulangan ng karanasan. Matamang nakatitig sa kanyang ama, ipinahayag ni Christian, "Ama, kami ni Stella ay lubos na nagmamahalan. In love." Sagot ni Henry nang may pang-iinis, "Para sa akin, naaakit lang siya sa katayuan mo. Maaaring hindi rin suklian ng mahal mo ang nararamdaman mo." Maraming anak si Henry, ngunit ang pagmamahal niya sa kanyang bunsong anak ay walang kapantay, na nagpapaisip sa iba pa niyang mga anak kung sila ba talaga ang kanyang mga tunay na anak. "Ama, hindi alam ni Stella ang tunay kong pagkatao," seryosong paliwanag ni Christian, "ipinahayag ko lang sa kanya ang antas ng cultivation na kapareho niya. Nagkataon lang ang pagkikita namin." Bago pa man makasagot ang kanyang ama, nagmakaawa na si Christian, "Pakiusap, Ama, tuparin mo po ang aking kahilingan. Dahil sa iyong katayuan, hindi mo na kailangang ipakasal ako. Hayaan mo na akong makasama ang taong tunay kong minamahal." Nang makita ito, lalong lumalim ang kunot ng noo ni Henry. Sa huli, sinabi niya, "Talagang nagtataka ako.
Anong klaseng babae ang magpapabigani sa iyo ng ganito? Isama mo ako sa pakikisalamuha sa kanya. Kung mapapapayag ko siya, personal kong bibisitahin ang kanyang pamilya para mag-propose ng kasal at pipili ng magandang araw para sa iyong kasal. Tuwang-tuwa si Christian sa pagpapaubaya ng kanyang ama, kaya't napabulalas siya, "Salamat po, ama. Sigurado akong magugustuhan ninyo si Stella." Tara na. Dahil doon, mabilis silang inilipat ni Henry libu-libong milya ang layo mula sa Carefree Dao Sect. Nakatira ba ang pamilya niya sa silangang rehiyon? Opo, ama. Sabik na pagkumpirma ni Christian, ang pangalan niya ay Stella, ang pangalawang anak na babae ng pangalawang pinuno ng Mountain Alliance sa Night Forest. Mayroon siyang isang nakatatandang kapatid na babae. Nagkataon lang. Nang dumating sina Henry at Christian sa Mountain Alliance at papalapit sa Garrison Mansion, hindi inaasahang nakasalubong nila si Sheng An na nangunguna kay Randy, si Tristan, at ang Level 7 Dao Establishment Powerhouse mula sa maharlikang pamilya ng Surging River Divine Kingdom. Umalangaw-ngaw ang boses ni Randy, na puno ng kakilakilabot na kapangyarihan, habang nag-uutos siya ng malamig, "Raisin, ilabas mo ang anak mo para harapin ang parusa niya." Umalangaw-ngaw ang boses ni Randy sa buong Garrison Mansion, na ikinatarante ng mga naninirahan dito. Karamihan, mahigit 70% sa kanila, ay nakaranas ng pagkahilo dahil sa malakas na impact ng tunog, at sa mas malalang kaso, ang ilan ay nagdurugo mula sa lahat ng butas, at bumagsak sa lupa ng walang buhay. Pagkatapos ng maikling paghinto, isang maputlang lalaking nasa katanghaliang gulang ang umakyat mula sa loob ng mansyon, ang kanyang tingin ay nakatuon kay Randy mula sa malayo, puno ng takot. Gayunpaman, naglakas loob siyang yumuko at nagtanong, "Ginoo, maaari ko bang itanong kung paano namin ang aking anak na babae ang nagdulot ng galit sa iyo?" Bagamat nakatayo si Tristan sa tabi ni Randy, hindi siya nakilala ni Raisin dahil hindi pa sila nagkita noon. Gayunpaman, sa loob ng Garrison Mansion, isang dramatikong realisasyon ang sumikat kay Lily Garrison, isang magandang dalaga na may malaking pangangatawan. Namumutla ang kanyang mukha, at nanlalaki ang kanyang mga mata sa gulat at hindi makapaniwala nang makita niya si Tristan sa tabi ni Randy. "Tristan! Paano siya iyon? Saan niya nakita ang ganito kalakas na kapangyarihan? Pumunta ba siya para maghayganti sa akin?" Sa sandaling ito, labis na nanghinayang si Lily. Kung alam lang niya na kaya ni Tristan ito, malamang ay pinatay na niya ito noon pa. "Ate, kilala mo ba siya?" Sa tabi ni Lily ay nakatayo ang isa pang dalaga, magkamukha ngunit may mas kaaya-ayang pangangatawan. Siya rin ay medyo mapatla. Ang epekto ng soundwave ay naging sanhi ng pagkabasag ng kanyang eardrums at matinding pagkailang, na nakagambala sa kanyang cultivation. Ito si Stella Garrison, ang pangalawang anak na babae ni Raisin. Stella. Noon lang, nakita ni Christian yang si Stella. Kumislap ang kanyang mga mata sa tuwa habang lumingon kay Henry Yang, at sinabing, "Ama, siya ang babaeng mahal ko. Nagkataon lang na may dumating na naghahanap ng gulo sa aking magiging biyenan at hipag. Ama, kung paprotektahan mo sila, tiyak na mas maganda ang magiging impresyon nila sa akin. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master."